Tumbang Preso. Ang tumbang preso ay isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog. Ito ang preso na tinatawag. Ang ibang manlalaro ay mga tagahagis ng tsinelas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso or lata sa loob ng isang bilog. Ang layunin ng taya ay makataga or makataya ng isang tagahagis habang ang mga ito ay kumukuha ng mga tsinelas sa palaruan. Ang natagang or natayang tagahagis ang magiging susunod na taya. Narito ang mga kagamitan sa larong ito. Una, isang tsinelas kada manlalaro, isang lata at yeso o chalk para pang marka. Ang mga paraan ng paglalaro ng tumbang preso ay una ay itayo ang lata sa loob ng isang bilog na guhit na may diametrong isang talampakan. Ang manuhan o mapula ang guhit ay 5 hanggang 7 metro ang layo sa lata. Magmanuhan upang piliin ang taya. Isang tumayo sa tabi ng lata at ihagis sa manuhang guhit. Pangapat ay ang taya ay tatayo malapit sa lata, maaaring sa likod o gilid ng bilog, ngunit hindi niya maaaring harangan ng kahit ano pang bahagi sa kanyang katawan ang lata. Ang mga tagahagis naman ay nasa manuhang guhit. Sa isang pupulin ang lata gamit ng isang tsinelas upang maalis o tumilapon ito palayo sa bilog. Sa tuwing ititilapon ang lata ay kukunin ito ng taya at itatayo sa loob ng bilog. Kung tumilapon ng lata ngunit nakatayo pa rin ito saan mang dako ng lugar ng pinaglaruan, patuloy na babantayan ito ng taya. Hindi kailangan ibalik ito sa bilog. Kapag natumba naman ang lata, ito ang pagkakataon para kunin ng mga tagahagis ang kanilang tsinelas at bumalik sa manuhang guhit. Kapag nakatayo ang lata at may nataga, ang nataga magiging taya at ang taya ay magiging bagong taya. Hindi maaaring tagain ang manlalaro nasa manuhang guhit. Hindi rin maaaring managa ang taya kung nakatumba ang lata. Kapag naghabol ang taya, maaaring sapain ng isang manlalaro ang lata upang tumamba ito. Makikita nyo sa video namin na kung paano namin ito laruin. Meron isang taya at 4 na manlalaro. Isa-isa namin ito tinutumba upang lahat ng tumirang may hawak na tsinelas ay makabalik sa guhit at makatira ulit. Ang susunod na laro ay ang patintero. Ang patintero ay isa sa pinakapopular na larong Pinoy. Minsan tinatawag din itong harang, taga o tubigan dahil kadalasan ay binubuhusan ng tubig ang lupang nilalaroan. Ang patintero ay nilalaro ng 2 pangkat na may pantay o parehas na bilang ng kasapis sa magkabilang kumpunan. Susukatin ng larong ito ang bilis, diksi at talas ng atensyon ng isang manlalaro at ang kakayanan nitong maglaro hindi bilang mga hiwalay na individual kung hindi bilang isang nag-iisang koponan o grupo. Bilang ng manlalaro na kailangan 5 bangon o runners laban sa 5 taya or taggers. Layunin ng larong ito ay makalagpas ang mga bangon o runners sa lahat ng linya mula sa una hanggang sa dulong linya at makabalik muli sa lugar na pinagsimulan. Ang mga taya naman ay magbabantay sa isang tao sa bawat isang linya at pipigilang makalagpas ang mga bangon sa pamamagitan ng paghuli at pagtaya gamit ang tapik o pag-abot ng isang kamay hindi sa balikat ng bahagi ng katawan. Lugar ng palaruan, kailangan ito'y malawak at mahabang espasyo. Ang kailangan sa larong ito, kailangan markaan ng mga lugar ng parusukat na may habang 6 na metro pahaba at 4 na metrong pahalang at hahatiin sa 3 magkakaparehas na sukat. Ang gamitan sa paglalaro, maliban sa sarili at sa lugar ng palaruan, wala namang ibang materyales na ginagamit sa larong patintero. Subalit sa mga opisyal na paligsahan, gumagamit ang mga manlalaro ng ibang kulay ng chalk na nilalagay sa palad ng taya upang bumakat sa katawan ang paghuli sa kalaban at magiging batayan sa balidong pagkakataya. Panuto sa paglalaro, ang laro ay sisimulan sa pamamagitan ng jack and poy o bato-bato pick, papel, gunting or bato. Sino mang manalo sa jack and poy ay sila ang unang pangkat na maglalaro bilang isang bangon. Mga bangon ay magsisimula sa isang linya, susubok at makalagpas sa bawat linya. Ang taya ay magbabantay sa bawat linya sa pamamagitan ng pagtayo at pagbaybay pahalang sa linya na nakadapa na kamay. Susubukan niyang abutin at matapik
ng kanyang palad, ang mga daliri ang harapang bahagi ng katawan ng bangon na nagtatangkang makalagpas. Kailangan nakalapat ang dalawang paa sa linya habang nananaya. Hindi balido ang pagtaya na hindi nakalapat ang mga paa sa linya. Kapag nakalagpas na sa linya ang bangon, hindi na siya maaaring tayain ng nalagpas ang bantay or taya, maliban na lamang kung babalik na ito sa dulo. Bawal lumagpas ang mga bangon sa loob ng lugar ng palaruan. Kapag lumagpas ang mga bangon sa lugar ng palaruan, ito ay konsiderang nataya. Kapag nataya ang isa sa mga bangon sa anumang paraan, halimbawa ay natapik ng taya o nakalagpas sa isang lugar or palaruan, ipapalit ng lugar ang dalawang pangkat. Ang kabila naman ang magiging bangon or runner at ang natataya naman ang magiging taya or taggers. Ngunit kapag matagumpay na nakapasok at nakabalik ang mga bangon ng hindi natataya sa anumang paraan, ang koponan ng bangon ay gagawaran ng 1 puntos na score. Matapos makapuntos, bahagyang ititigil ang laro na ang lahat ng bangon ay babalik muli sa simulang lugar at muling lulusob upang muling makapuntos. Tuloy-tuloy lang ang laro hanggat hindi sila natataya. Salamat po.